Hi guys! We're flying to Hong Kong soon. So, gusto kong i-share sa inyo yung travel documents checklist na ginawa ko. Especially when traveling with the baby and yung parents ko kasama din namin. So, para wala kaming makalimutan, nilista ko yung mga kailangan naming dalhin. So, yan. I-share ko yan sa inyo. Actually, kakatapos ko lang ayusin yung mga documents namin. Ang kasama ko is yung parents ko, tapos si Millie, yung husband ko, tsaka ako. So, yan. Eto, kaya 5 envelopes yung ginawa ko. Tapos sa envelopes na yan, ayan, may name, kay Millie, kay baby, tas yung sa husband ko, sa akin, tas sa parents ko. So, yan. Papakita ko sa inyo yung sa akin, tsaka sa baby ko. Kasi yung sa akin, tsaka yung sa parents ko, and sa husband ko, pare-parehas lang naman ng laman. First, yung sa akin, so, importante na nandyan sa checklist nyo yung, of course, yung passport nyo. So, kailangan valid siya at least 6 months. Of course, yung valid ID nyo, nagdala din ako ng birth certificate ko, pero depende sa inyo kung dalhin nyo yun. Dala lang ako for emergency purposes. Tapos, ayun, valid ID card nyo. Yan, dala-dala ko yung ID. Next is yung e-boarding pass namin. Yan, nag-print ako. And of course, meron din kaming digital copy. Lahat ng to na pinirin ko, meron kaming digital copy. So, next is yung booking confirmation. So, minsan hihingi siya sa immigration based doon sa mga napanood ko na vlogs or nabasa ko. Pero, mas maganda mag-prepare din kayo ng digital copy. Pinrint ko din yung mga vouchers namin na gagamitin para sa tour namin. So, yan. Nagprint ako yung sa The Peak tram ticket in Hong Kong. Tapos, city bus tour. Tapos, Ngongping, and yung sa Disneyland namin. So, yan. Pinrint ko to lahat. And, on what I know, pwede din kayo mag-book doon mismo, if ever, para, like for example, para matansya nyo yung weather, kung tutuloy ba kayo doon sa tourist spots na yun, or ipapagpabukas nyo. Pero, depende siguro kasi sa availability din ng ticket. So, kami, para di rin kami maubusan, or sure kami na pupuntahan namin yung tourist spot na yun, nag-book kami in advance. Ang hindi lang namin binook in advance is yung Victoria Cruise ship. So, yun, pag-iisipan namin kung mag-avail kami noon, pero doon na lang mismo. So, yun yung laman ng aking envelope. And, yun, nilagyan ko ng kanya-kanya naming pangalan para hindi kami magkalituhan dito sa envelope na to. And, iniba-iba ko din talaga yung color. So, first time namin magta-travel international, kaya medyo talagang pine-prepare ko lahat ng dapat kong i-prepare. Pero, ganito din naman kami kapag nagta-travel kami, domestic, especially nung nandito pa yung kapatid ko kasi siya taga-print nito. Pero now, ayun, katulong ko siya gumawa ng checklist. Hi, Sairi! So, i-share ko na din sa inyo yung dinownload namin app para smooth na lang din kami doon sa airport. Mag-download kami ng eGov and eTravel app. So, kailangan nyo mag-sign up dyan. And, meron yatang ita-download na QR or ganun. Kasi, hindi ko pa siya na-try. Pero yun, yung kailangan namin din i-prepare. Next is yung sa envelope ni baby. Ang pin-prepare ko sa kanya is, of course, yung passport niya. Ayan. Tapos, pin-prepare ko din sa kanya is yung birth certificate niya, and of course, yung e-voucher namin, e-boarding pass. Yan. Ito lang yung kanya kasi yung sa mga booking confirmation, like yung sa mga tourist spots and yung sa hotel namin, hindi ko na siya pinrintan since free naman siya doon sa lahat ng yun. Since 1-year-old pa lang si baby. Next is for money matters naman. Ang checklist na ginawa ko is yung credit card, debit card, GCash card, and Octopus card. For the Octopus card, doon kami mag-a-avail sa airport kasi may nabasa kaming vlog na may vending machine naman doon. Plus, mayroon na rin siyang 110 load. Hong Kong dollars na siya. So, yun. Tapos, dadagdagan na lang namin para maging enough yun para sa stay namin ng 4 days and 3 nights. Then, for the GCash card naman, nag-avail ako noon parang 2 months ago. So, yan. Nandito yung mga card namin.
Nag-appeal ako noon 2 months ago kasi based doon sa mga Hong Kong na friends ko, sabi nila mas okay yung GCash card versus sa credit card if gagamitin mo siya since mas mababa yung conversion sa GCash card. Then, of course, yung cash na Hong Kong dollars, kailangan natin yun, especially para sa smooth transactions. And if ever kailanganin sa MTR or sa bus ng cash or hindi nag-accept ng Octopus card, pwede nyo gamitin. So, ayan, I think yun na yung complete documents checklist ko for our travel sa Hong Kong.